Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Nang marinig iyon, hindi napigilan ng mga nanunood sa Galaxy Summit na magpakita ng matinding panghihinayang. Hindi may kakaila na matagal nang lumampas sa lahat ng kanilang inaasahan ang kapangyarihang ipinakita ni Lusheng. Napakalaki ng pagkabiglang idinulot niya sa kanila, kaya halos wala ng sapat na salita upang ilarawan ito. Sino ba naman ang makapaniwala na ang isang henyo, na malamang ay monarch level lamang ang pinakamataas na potensyal ng bloodline, ay kayang itulak ang isang sovereign level genius na tulad ni Dilius hanggang sa ganitong kalagayan. Mula simula hanggang sa kasalukuyang bahagi ng labanan, halos ganap na kontrolado ni Lusheng ang buong takbo ng sagupaan. Paulit-ulit niyang pinigilan at dinaig si Dilius. Hindi man lamang nito nakuha ang pagkakataong maipakita ng maayos ang likas na kataasan ng kanyang sovereign level blood. Sa huli, napilitan pa si Dilius na ilabas ang pinakatatago at pinakamakapangyarihan niyang trump card. Ang Law of Destruction. Kung hindi lamang alam ng mga nanunood ang tunay na pagkakakilanlan at bloodline ng dalawa, maaaring isipin ng sinumang unang makakakita sa labanan na si Lusheng ang tunay na nagtataglay ng sovereign level extraordinary physique. Napakahirap paniwalaan na kayang punan ng talento lamang ang napakalaking agwat sa pagitan ng dalawang bloodline. Mas nakakatakot pa, hindi lamang pinantayan ni Lusheng ang kalabang may mas mataas na bloodline. Sa maraming bahagi ng kanilang labanan, malinaw na nalampasan pa niya ito. Ang kanyang ginawa ay ganap na sumira sa dating pagkaunawa ng mga veteranong eksperto sa Galaxy Summit tungkol sa salitang talento. Para sa kanila, ang tinatawag na talento ay karaniwang nakasalalay sa bloodline at extraordinary physique ng isang tao. Mga biyayang ipinagkakalob ng mga bituin. Mga kakayahang taglay na mula pa sa pagsilang. Dahil dito, matagal nilang pinaniniwalaan na ang antas ng bloodline ang nagtatakda sa pinakamataas na hangganang maaaring marating ng isang martial artist. Ngunit sa araw na iyon, pinatunayan ni Lusheng sa pamamagitan ng sarili niyang mga kilos na hindi iyon ganap na totoo. Kapag umabot sa isang hindi maisip na antas ang talento at pagkahenyo ng isang tao, posible palang matawid ang agwat na nilikha ng bloodline at physique. Siguradong naunawaan niya ang isang extreme law. Isang eksperto ang biglang nagsalita. Halatang magulo at komplikado ang emosyon sa kanyang tinig. At malamang ay umabot na sa Dominion tier ang mastery niya sa law na iyon. Maraming tao ang nagpakita ng matinding pagkagulat, ngunit walang sinumang sumalungat sa kanyang sinabi. Sa halip, tahimik silang tumango bilang pagsang-ayon. Tama siya, ang mastery ni Lusheng sa law na ginagamit niya ay tiyak na nakarating na sa Dominion tier. Isang antas iyon na mas mataas kaysa sa weapon materialization tier. Kung hindi umabot sa ganoong level ang kanyang pagkaunawa, imposibleng maipaliwanag kung paano niya nagawang gamitin ang archery lamang upang pigilan ang isang Dilius na lumalaban gamit ang buong lakas. Hindi lamang niya ito napigilan. Halos hindi na nga makahinga si Dilius sa ilalim ng tuloy-tuloy niyang pagsupil. Sa ganitong edad at cultivation level, naunawaan at nakontrol na niya ang isang law hanggang sa Dominion tier. Hindi lamang ordinaryong law ang pinag-uusapan natin. Isa itong extreme rank law. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang katulad niya. Si Lusheng ay isang tunay na prodigy. Gayunman, pagkatapos sabihin iyon, mabilis na napalitan ng panghihinayang ang paghanga sa mukha ng eksperto. Sayang, sa tingin ko, wala na siyang natitirang pag-asa. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga bloodline ay talagang hindi kayang lampasan. Napabuntong hininga siya at hindi na naipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Marami sa mga nakapaligid sa kanya ang tahimik na nagpahayag ng pagsang-ayon. Makikita rin sa kanilang mga mukha ang matinding panghihinayang. Kapag tunay na natalo ni Lusheng si Dilius sa laban na iyon, tiyak na maitatala ito bilang isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan ng Celestial Serpent Galaxy sa loob ng libo-libong taon. Isang monarch-level blood na tinalo ang isang sovereign-level being habang nasa pareho silang cultivation level. Ang simpleng pagkarinig lamang sa ganoong pangyayari ay sapat na upang pakuluin ang dugo ng sinumang martial artist. Ngunit nakakalungkot isipin na tila hindi iyon mangyayari. Inilabas na ni Dilius ang tunay niyang trump card. Ang true meaning ng Supreme Law of Destruction.
Walang sinuman sa mga nanunood ang makaisip kung ano pang paraan ang maaaring gamitin ni Lu Sheng upang baligtarin ang sitwasyon. Sa loob ng battle space, sabay-sabay na kumislap sa maitim na liwanag ang tatlong mata ni Dilius. Iyon ang kulay ng pagkawasak. Nababalutan ang kanyang buong katawan ng napakakapal na aura, kaya halos hindi na maihiwalay ang kanyang presensya mula sa mismong kapangyarihan ng Law of Destruction. Sa ilang bahagi ng kanyang katawan, unti-unting lumitaw ang mga estrukturang kahawig ng may itim na kaliskis. Lalong naging mabangis at nakakatakot ang kanyang anyo. Sa sandaling iyon, si Dilius ay tila isang demon god na bumaba mula sa kailaliman upang ilibing at wasakin ang buong starry sky. Ngunit nang maramdaman ni Lu Sheng ang aurang nagmumula sa Law of Destruction, saglit lamang siyang nagulat. Pagkatapos yun, sunod-sunod na kakaibang panginginig ang damaloy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi takot ang naramdaman niya. Hindi rin pangamba. Sa halip, pumasok si Lu Sheng sa isang hindi maipaliwanag na kalagayan ng malalim na enlightenment. Sa loob ng kanyang isipan, hindi mabilang na kombinasyon at banggaan sa pagitan ng Law of Extreme Yang at ng Sixth Realm Archery ang patuloy na lumitaw. Isa-isang nagtagpo ang mga konsepto, nagbanggaan ang mga ideya, nabuo ang mga bagong posibilidad bago muling maghiwa-hiwalay at magsama-sama sa ibang paraan. Ang aura ng Law of Destruction na inilabas ni Dilius ay tila isang napakalaking bato na biglang bumagsak sa tahimik na lawa ng inspirasyon sa puso ni Lu Sheng. Sa isang iglap, nagtaasan ang napakalalaking alon na tila umabot sa 10,000 talampakan. Ang milyon-milyong piraso ng inspirasyon at ideyang gumagalaw sa kanyang isipan ay sabay-sabay na sumabog. Lahat ng pagkaunawa at enlightenment na naipon niya mula sa mga nakaraang labanan ay nagising din sa sandaling iyon. Nagsama-sama ang lahat, nagbago, umangat, at sa loob lamang ng isang bahagi ng segundo, tila may isang napakahalagang bagay na tuluyang nabuksan sa kanyang isipan. Biglang nagsalita si Lu Sheng. Nakikita ko na, bahagyang kumunat ang noo ni Dilius. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Lu Sheng, ngunit hindi na niya iyon pinagtuunan ng pansin. Itinaas niya ang kanyang braso at marahas na inihagis ang maitim na battle spear sa direksyon ng kalaban. Punong-puno ng power of destruction ang buong sibat. Sa sandaling umiwalay ito sa kanyang kamay, nagbagong anyo ito bilang isang maitim na kidlat na mabilis na tumagos sa kawalan. Sa unang tingin, tila hindi naman pambihira ang bilis nito. Ngunit lahat ng madaanan nito ay agad na nadudurog at nawawasak. Napunit ang espasyo, nagulo ang nakapaligid na enerhiya. Maging ang mga batas na nagpapanatili sa katatagan ng battle space ay tila hindi kayang pigilan ang patuloy nitong pagragasa. Naninirahan sa loob ng Black Lightning ang tunay na kahulugan ng ganap na pagkawasak. Malinaw itong nabanaag sa mga mata ni Lu Sheng habang mabilis na lumalaki sa kanyang paningin. Gayunman, tila wala siyang pakialam sa paparating na pag-atake. Sa kanyang mukha ay makikita ang isang mahina ngunit hindi maipaliwanag na kagalakan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang dalawang braso at muling pumwesto na tila humihila ng isang hindi nakikitang baw. Ngunit sa pagkakataong iyon, may malaking pagkakaiba. Hindi nakatutok kay Dilius ang kanyang pag-atake. Sa halip, direkta niyang pinuntirya ang maitim na kidlat na mabilis na lumalapit sa kanya. Ang battle spear na nababalutan ng nakamamatay na aura ng Law of Destruction. Tila mabagal ang galaw ng Black Lightning, ngunit sa katotohanan ay nakarating ito sa harap ni Lu Sheng sa loob lamang ng isang kisap mata. Sa mismong sandaling iyon, dahan-daang ipinikit ni Lu Sheng ang kanyang mga mata. Sa harap ng kapangyarihang sapat upang wasakin at burahin ang lahat, kakaibang katahimikan ng bumalot sa kanyang katawan. Walang tensyon sa kanyang mukha, walang takot sa kanyang kilos. Para bang hindi isang nakamamatay na pag-atake ang paparating sa kanya. Para bang nag-iisa lamang siyang nakatayo sa gitna ng isang tahimik at payapang mundo. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, marahang nagsama-sama ang isang maputlang puting liwanag. Unti-unti itong nabuo bilang isang araw. Sa unang tingin, wala itong anumang pagkakaiba sa mga palasong dati ng nilikha at pinakawalan ni Lu Sheng. Pareho ang hugis, pareho ang aura, pareho ang puting liwanag, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila may ibang bagay na tahimik na nakatago sa pinakaloob nito. Palapit ng palapit ang Black Lightning. Halos did-eye-kit na ito sa katawan ni Lu Sheng. Sa mismong sandaling iyon, marahang bumukas ang kanyang mga daliri. Tahimik niyang pinakawalan ng araw.
Kasabay nito, biglang iminulat ni Lu Sheng ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang halos purong puting mga mata, isang maitim na sinag ng liwanag ang biglang kumislap. Isang beses lamang itong lumitaw bago mabilis na naglaho. Pagkatapos ay nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Boom! Isang hindi pa nararanasang energy shockwave ang sumabog sa gitna ng battle space. Para itong sabay-sabay na pagguho ng hindi mabilang na bundok at pagdagandong ng isang walang hanggang karagatan. Marahas na hinampas ng aftershock ang buong kawalan. Kumalat ito sa lahat ng direksyon at winasak ang anumang madaanan nito. Nayanig ang buong battle space. Sunod-sunod na lumitaw ang malalaking bitek sa paligid, habang patuloy na gumuho ang mga layer ng espasyo. Tila nasa bingit na ito ng ganap na pagkawasak. Para bang kailangan na lamang ng isa pang paghinga, isa pang banggaan, at tuluyan ng madudurog ang buong battlefield. Nilamon ng nakakasilaw na liwanag ang lahat. Maging ang projection na pinapanood ng mga eksperto sa Galaxy Summit ay naging malabo at magulo. Walang sino man ang makakita sa tunay na nangyari sa gitna ng pagsabog. Lahat sila ay sabik na malaman ang resulta ng banggaan. Gayunman, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, halos sigurado na sila sa sagot. Dapat ay si Dilius ang nanalo. Pagkatapos ng lahat, iyon ang Supreme Law of Destruction. Walang anumang pag-atake ni Lu Sheng ang dapat makapigil sa kapangyarihang iyon. Ngunit sa mismong sandaling nabuo ang kaisipang iyon sa kanilang mga isipan, isang tinig na puno ng matinding pagkabigla ang biglang umalangaw mula sa pinakasentro ng nagwawalang enerhiya. Agad na nakilala ng lahat ang may-ari ng tinig. Si Dilius iyon. At sumisigaw siya. Paano ito naging posible?